It is well known for the Kalagatan Festival, which takes place during a week from August 1 to 7. The festival observes Mercedes' rich marine assets and a blissful supplication for the proceeded with success of the town's fishermen. A large number of energizing projects will happen amid the festival. The Kalagatan Festival is additionally a way local people pay regard to Mother Nature. The residents of Mercedes demonstrate their appreciation to Mother Nature for offering them with Camarines Norte's huge fishery assets and long sublime coastlines. Amid the celebration, occasions that advance mindfulness with respect to appropriate approaches to deal with these assets are also present. The feature of the Kalagatan Festival is the parade held all through Mercedes. It showcases colorful costumes and muskets to demonstrate the excellence of the sea. They get ready immense figures of fish and plant life that demonstrate the wonderfulness and significance of the ocean. Sea-themed road movie, watercraft races, angling rivalries. Each August, local people of Mercedes commend the Kalagatan Festival. The general population offer gratitude to the abundance that they have assembled in the year out. They also appeal to God for favorable luck for whatever remains of the year. Beautiful people of Mercedes and Camarines Norte, are you ready? It is with pride and honor to introduce to you, all the way from the largest fishing pool in Bicolandia. Here are the energetic dancers of Kalagatan Festival!
So, official time, 5 minutes and 51 seconds. Contingent number 2 mula sa bayan ng Labo, Camarines Norte, ang Busig-On Festival and Tabagwang Festival. At bakas ng kasaysayan ay nagbibigay linaw sa ating kasalukuyan. Inyong masasaksihan kung paano mula sa malikhaing pagsulat ng epiko ni Busig-On ay tumaloy ang mga gunita at linya tungkol sa legendary hero ng bayan ng Labo. Si Busig-On na lubhang nagdulot ng bantayog ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagmamahalan sa iisang pananaw, pagliligtas sa isang tribong inilugmok ng mga paglapastangan sa likas na yaman at yamang tao nito. Sa pagkamatay ni Busig-On, pinaniwalaan na ang kanyang dugo ang nagsilbing tubig na hanggang ngayon ay dumadaloy sa ilog Labo. Tunay ngang ang pagbukal ng masaganang tubig mula sa balikat ng bundok Palyo na binabantayan ni Culaco, kung saan inilibing si Busig-On ang naging koneksyon ng realidad sa pagkakaroon ng mga festival ng mga barangay ng Labo. Kabilang narito ang Tabagwang Festival ng Barangay Fundado. Ang tabagwang ay isang shell o tila isang suso na sinisipsip upang makuha ang malinamnam na laman nito. Nakikisa ang bayan ng Labo sa ika-21 na Bantayog Festival. Kaya nais naming ang Tabagwang Festival sapagkat sa aming katubigang yaman, kaugnay ni Busig-On, ay biniyayaan kami ng masaganang ani ng Tabagwang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang sanktuaryo at kung paano ang dahon ng papaya ay natuklasan naming pagkain at pain sa panguhuli ng Tabagwang. Inilalagay ang dahon ng papaya sa mga bato at makalipas ang ilang sandali ay makikita na ang tumpok ng Tabagwang dito. Gagamitin ang dahon ng papaya upang ito'y magsilbing lalagyan at matapos itong kolektahin ay ilalagay ito sa basket o anumang lalagyan at yun lang binibenta at nagsisilbing hanap buhay ng ilang mamamayan ng lugar na ito. Tara na't sipsipin at namnamin ang sarap ng Tabagwang at makisaya sa programa ng aming bayan. Mabuhay ang Tabagwang Festival! Mabuhay ang Busig-On Festival! Lalawigan ng Camarines Norte, ating tunghayan ang pagtatanghal ng Barangay Fundado, Bayan ng Labo, sa isang sayaw, isang galaw, tungo sa Mindanao, ating ipagmalaki at ipagsigawan ang Busig-On Festival! Busig-On!
Bawal mo ang aking ina! Papatay mo ang iyong ina pagkakas! Kung hindi ka magpapatakot! Pagkakala! Ano ang ginagawa ko sa kanya mo? Yan si Isko nagparaya ng isang anak na lalaki. Siya ay si Mari Kutuo na bumalik sa pamumulit ng kanyang ama hanggang sa dumating na ang mahagkasila sa Pilipinas.
Nalilibang na si Keo. Unity and Religion and the Municipality of San Lorenzo Ruiz, held annually on the 28th of September as a tribute to the parish of San Lorenzo Ruiz de Manila through a grand street parade of San Lorenzo Ruiz, featuring traditional dances, colorful costumes, and lively music. The highlight of the festival is the Biyubay dance, a dance that symbolizes unity, the bonding of people, and the bountiful harvest of products from the primary livelihood, as well as the peaceful living and the municipality, which is greatly appreciated by the Creator. The main highlight of this event is the Buyuboy Street Dancing Parade, where participants from 12 barangay of San Lorenzo Ruiz showcase their cultural heritage, tourist spots, primary livelihoods, and develop products through lively dances and colorful costumes. And in recent years, the municipality of San Lorenzo Ruiz has continued to gain recognition through the Buyuboy Festival, which has become a celebration to introduce various tourist spots and the rich natural beauty of San Lorenzo Ruiz, such as the world's largest flower, the Rafflesia, which can be found in one of these barangay, mountains and the various cool and clean rivers and waterfalls that continue to attract and be loved by tourists from different places. This is continuously showcased through the Buyuboy Festival and various artistic and cultural events, further enhancing the vibrant atmosphere for everyone. Ladies and gentlemen, presenting to you the municipality of San Lorenzo Ruiz Buyuboy Festival!
Time. Isang bayang may mayamang kultura at kasaysayan. Kilala ang Vinsons pagdating sa agrikultura at turismo. Dito matatagpuan ang malawak at taniman ng palay kung saan ang mga matatanda at mga kabataan ay kakikitaan ng husay sa pagtanim ng palay na siyang pangunahing pagkain ng mga mamamayan nito. Mayaman din sa mga puno at bunga ng niyog, ang bayang ito na naging dahilan upang kakitaan ng galing sa pagkawit o pag-ani ng niyog gamit ang kawayan at metal na talim upang masungkit ang buhit nito. Kilala ang bayan ito sa paggawa ng isang uri ng alak na mula sa isang kapamilya ng niyog. Tinatawag ang alak na ito sa pangalang barikulkul. Isang alak na may mataas na kalidad, ngunit mura at masarap pa, na abot kaya ng mga residente na siya rin hinahanap ng mga taga-ibang lugar. Isa pa sa mga pinagmamalaki ng Vinsons, partikular sa barangay Agitit ang Mount Panid, isang bundok na inaakyat ng mga turista upang masilayan ang kagandahan ng paligid at karagatan. Ang bayang ito ay binansagang pasalubong kapital ng lalawigan ng Camarines Norte. Dahil sa mga masarap nitong produktong kakalin, isa sa mga tanyag at gustong-gusto ng mga turista sa bayang ito ay ang kakaling tinatawag na angkop. Ito ay gawa sa giniling na malagkit na bigas na may matamis na palaman. Bilog ang hugis nito at puti ang kulay. Isa ang kakaling ito sa mga may pagmamalaking produkto sapagkat dito lamang matatagpuan sa bayan ng Vinsons. Pagdating sa turismo, hindi pa huhuli ang bayan ng Vinsons sapagkat dito matatagpuan ang isa sa pinakamagandang beach na inihalin tulad sikat na Boracay Beach. At ito ang Calaguas Island. Meron itong puting-puti at pinong buhangin na siyang pinupuntahan ng mga turismo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa katunayan, ang Calaguas Island ang isa sa mga naging dahilan sa pagtaas ng bilang ng mga turistang dumarating sa lalawigan ng Camarines Norte. Kilala rin ang bayang ito dahil sa kanilang Tamboan Festival na may kahulugang puntahan. Kapag gustong bumili ng pasalubong, Vinsons ang puntahan. Kapag gustong maligo sa beach, Vinsons ang takbuhan. Kapag gustong kumain ng masarap na kakanin, Vinsons ang takbuhan. At ngayon, hayaan niyo aming ipakita kung ano ang pinagmamalaki ng kabuhayan at turismo sa bayan ng Vinsons. Aming ipinagmamalaki at ibinabantayog ang isa sa mga pinakamasaya, pinakamakulay at pinakamabilis na festival sa lalawigan ng Camarines Norte. Halina't saksihan ang pinagmamalaking festival ng bayan ng Vinsons, ang Tapuan Festival!
minutes and 50 seconds. Thank you so much for our sponsors, Waffle Story. Thank you po sa Waffle Story, sa food namin, Nature Spring, and sa Pabuko Juice. Kanina pa, Buko Shake. Kanina pa po kami napapainom ng, napapasipsip ng tabagwang, pero thank you Buko Juice from Sir Jared. Thank you sa pa-BJ, Kuya Jared. Thank you, Buko Juice. Wala na. Sayawan na ng mga reyna. Yun yung masabayan na sila. Namulan na sila doon. Parang sila palang wisi. Uya tayo. Again, we would like to remind po yung mga dancers for the Unity Dance. Ayun. Salamat po. After na ng ano. Yun lahat sila sasayaw. Lahat ng bayan. Yung limang sumali. Sasayaw sila sabay-sabay. From north to sama-sama sila nito. Ano na? Sound. Hello. Hi. Sila nagpas. Gintong kayamanan alay sa bayan na siyang simbolo ng pag-unlad at kabuhayan. Ang kwentong magbibigay ng isang ginintong kasaysayan at patuloy na pasasalamat sa biyaya ng bayan. Maria Timbang Palo, tagapag-alaga ng gintong baka. Magandang aral ay biyaya, paggalang at pagpapasalamat, naging mabuting halimbawa. Sa kagustuhang ginto ay makamtan, gintong baka ay pinugutan, ginito ang dugo ay kumalat sa kabundukan, ginito ang kapuluan ang siyang iniwan. Pagmimina ng ginto ay umusbong at lumaganap sa kabayanan, pirasong bato at lupa naging pangunahing kabuhayan. Sa pag-usbong ng Kristyanismo, paniniwala at pananampalataya ang umagapay. Sa panghabang buhay na handog, sa mamamayan siyang sandigan at nagpatibay. Taglay ng yaman ay gustong angkinin, nais pang sakupin. Birhen ng Kandelarya ay nagsanggalang, aming inaykanding butihin. Ito ang nagbigay buhay sa pagdiriwang at pasasalamat sa patuloy na ginito ang biyaya. Walang hanggang pagkilala sa isang masaganang kabuhayan at malalim na pananampalataya. Ating tunghayan ang isang ginito ang salaysay, ginitoan ang yaring kulay, ang isang ginito ang presentasyon, isang ginito ang selebrasyon, isang ginito ang debosyon, kultura at tradisyon. Welcome to the Jewelry Box of Camarines Norte. Love Paracale, love Camarines Norte, love the Philippines, Mabuhay!